Sa nakaraang episode ay nagcamping tayo mag-isa sa isa sa pinakamagandang campsite dito sa Bataan na matatagpuan sa bayan ng Morong, Bataan. Sa pagpapatuloy ng ating Bataan Loop ay mag-iikot-ikot tayo sa mga tanyag at nagsisigandahan mga tourist spot ng lalawigan. Una nating pupuntahan ang Kabog-Kabog View Deck na matatagpuan sa bayan ng Bagak, Bataan. At pagkatapos dito, dadaanan naman natin ang shortcut na daanan mula dito sa Kabog-Kabog View Deck papunta sa tinaguriang Batanes ng Bataan na dito pa din matatagpuan sa Bagak, Bataan. Ito ang Batanes. Dadaanan din natin ang napakahaba at sinik na kalsada mula Bagak, Bataan papuntang Maribeles, Bataan. Pagdating naman natin sa Maribeles, Bataan ay bibisitahin natin ang Five Fingers Cove na may malabatanis din na mga tanawin. At ang pinakahuli ay pupuntahan natin ang Maribeles View Park na matatagpuan naman sa Barangay Sisiman, Maribeles, Bataan. So tara, samahan niyo ko muli at ikutin natin ang napakagandang lalawigan ng Bataan. Umpisa na natin ang biyahe. Okay, so good morning mga kabalen. So day 2 na natin dito sa may Bataan, dito sa may Blue Turtle Cove. So pansamantala muna natin itong dilisanin itong napakagandang lugar na ito dahil itutuloy na natin ang ating adventure dito sa Bataan dahil iikutin natin itong kabuuan ng Bataan. Saan po pwedeng iwan yung basura para po di na po kumalat doon? Salamat po. Balik po ako sa susunod. Salamat po. Okay, tuloy na ang biyahe natin. So gaya nga ng sabi ko, iikutin natin itong kabuuan ng Bataan. Papasyal ko kayo sa mga magagandang tourist spot na meron itong Bataan. So ikutin natin mula dito sa may Morong, lalabas tayo ng Bagak, then ikot pa tayo ng Maribeles hanggang makabalik tayo sa may National Highway ng Bataan. So ipapakita ko sa inyo yung mga nakatagong nagagandahang mga tourist spot. So yung first destination natin, pupunta tayo sa may Kabog-Kabog View Deck sa may Bagak, Bataan. Tapos after natin dun sa may Kabog-Kabog View Deck, tatagos tayo, meron tayong papasukan na trail parabas sa may tinaguriang Batanes of Bataan o yung tinatawag na Bataanes. Ayan, so paglabas natin ng Blue Turtle Cove, ito yung Blue Turtle Cove. So kakanan tayo dito, dire-diretso na to. Baybay lang natin itong spaltadong kalsadang ito hanggang makarating tayo sa may arko ng Morong, Bataan. Ayan, so ipapakita ko sa inyo, bali ang destination natin ngayong araw, yung first destination natin is yung tinatawag na Kabog-Kabog View Deck. So meron itong 47 kilometers mula dito sa kinaroroonan natin at meron siyang 1 hour and 6 minutes na travel time. So itong Kabog-Kabog View Deck, katabi nito yung Batanes of Bataan or yung tinatawag na Bataanes. So from Kabog-Kabog View Deck, papasyal muna tayo doon, then try natin tagusin yung kapirasong trail na nagdudugtong sa Kabog-Kabog View Deck at sa may Bataanes para hindi na tayo umikot. Since na mahilig naman tayo mag-adventure, is try natin pasukan yung trail palabas ng Bataanes from Kabog-Kabog View Deck. At dito napakaganda na ng mga tanawin ng ating dinadaanan dahil nakatabi natin yung karagatan dito sa may Bataan dahil coastal road na ang ating dinadaanan dito. Sarap gamitin ni Osa ngayon sa bago niyang gulong. Yung dati kasi yung mga Navi tires na pang enduro na gulong na gamit ko, ang hirap i-banking
Kasi medyo madulas sila since na hindi sila round. Spiky yung mga gulong eh. Kaya kapag sa mga banking at saka kurbadahan, ang hirap niyang kontrolin. Pang ano lang talaga siya, pang rough road or pang off road lang talaga yung ganong klaseng gulong. Ay, napakaganda mo, Bataan. Solid, ganda na ruta. Tignan nyo, puro ganyan, no? Puro puno. Grabe. Dito yung Bataan Nuclear Power Plant sa may kanan. Ayan. Ilang sandali pa narating na natin itong welcome arc ng Bagak at saka Morong, Bataan. Ayan, no? Ayun, so pagkadating natin doon sa may welcome arc ng Bagak at Morong, which is yung boundary ng bawat dalawang bayan, mabilis ang picture taking lang tayo doon sa may arko. At ito ay tuloy na natin ang biyahe natin papunta sa may Kabog-Kabog View Deck. So meron pa tayong 22 kilometers. So 31 minutes pa yung kailangan nating baybayin. Ganda ng bundok. Yan yung iikutan nating kabundukan mamaya. Yan yung, kung sa pagkakaalam ko, yan yung Mount Maribeles. So ikutin natin yung kabuuan hanggang maikot natin ang buong buo ang Bataan. Ayan. Ayan, ito na yung monument dito sa may Bagak, Bataan. Ito yung Filipino-Japanese monument na itinayo. Ayan, so ito yung Filipino-Japanese monument dito sa may Bagak, Bataan. Kumaliwa tayo dito, yung pa Maribeles Loop no sa may pakanan. So since napupunta tayo ng Kabog-Kabog View Deck, is kakaliwa muna tayo dito. Ito din yung daan papunta ng Mount Samat. Ayan, so nandito na tayo sa may Balanga, Bataan. So in 120 meters kakanan na tayo dito. Ito na yung papasok sa may Kabog-Kabog View Deck. Itong kantong ito. Medyo paakyat yung bungad. Ayan. Bungad pa lang, paakyat na. And tapos may kakadiwaan tayo dito na paakyat din. Ito kanan pala, ito. Tapos dito meron tayong babayaran na 20 pesos para sa environmental fee. Gandang umaga. 20 pesos po yung pong palang daan doon sa may dulo, yung palabas ng Bataan, passable po yun. Di ba po yung diretso nyo po yung daan na to, doon sa dulo parang merong rough road, palabas po yun ng Bataanes eh. Opo, palabas. Opo. Ano po meron doon Creek? Oo, wag na ako kayo doon dumaan. Di po kakayanin ng motor ko? Baka po kaya niyan, kasi malaki, kaya lang, baka masiraan pa kayo doon, walang makakakita sa inyo. Mahaba po ba yung creek doon? Pero silipin ko muna kung kakayanin. Kung di kaya, babalik na lang. Ito po. Opo. Kasi may mga bato-bato po yung creek doon, no? Sige po, na po ako. Salamat. Salamat po. Ayun, so nakapagbayad na tayo ng 20 pesos environmental fee. So nagtanong tayo kila ate, mas mabilis daw yung ruta dito sa may dulo, yung may rough road na sinasabi ko, yung may trail. Yun nga lang, may creek daw na dadaanan. So tignan daw natin muna kung kakayanin daw ni Osang na makatawid doon sa may creek, kasi may mga tambak na malalaking bato kasi yung creek doon. Pero tignan natin. Ay, ang ganda pala dito, parang rancho. Tapos tanaw na natin yung Mount Samat. Ayun, kakaliwa na pala tayo doon. Ayun na pala yung Kabog-Kabog View Deck. Balik tayo, lumagpas tayo ng kaunti. Kakadaldal ko, lumagpas tayo. Ayun yung view deck. Ay, ang ganda rito, parang rancho. Sabi nila hindi man daw umulan dito, pero kagabi dun sa may pinagstayan natin sa Morong is napakalakas ng ulan. Ayun na yung view deck ko.
So ganito yung trail na dadaanan natin mamaya palabas dun sa may Batanes. Doon may daan siya dun sa may, bago kayo makarating ng arko ng Balanga, Bataan, is meron kayong kakananan na barangay road doon. Doon yung daan papunta ng Batanes. So since na tayo mahilig sa adventure, pipiliin natin yung mahirap syempre. Pero silipin muna natin kung kakayanin ni Osang na makatawid doon sa may creek na sinasabi nila ate. Ganda dito, napakaluwang. Tapos tanaw natin dito yung Mount Samat, ayun no, sa harapan natin. Saan ba yung daan sa may view deck? Ayun. Ayun yung Mount Samat, yung cruise. Ayun no. Solo natin yung view deck ngayon na. Sa wakas, makapagpalipad na tayo ng drone. Kanina pa ako gusto magpalipad ng drone kasi nga nagtitipid ako sa oras tsaka sa battery kasi magcha-charge na naman tayo pag nagpalipad tayo Panik na lang natin si Osang doon para di mainitan. Parang sarap din mag-camping dito, no? Ganda, 360 view. Tapos dito sa may ilalim natin, nandyan yung Kabog-Kabog view deck, tsaka yung tinatawag na Little Baguio. Kaso alam ko trekking pa yun Akyat tayo dito sa may view deck para makita natin ang 360 yung tanawin dito sa itaas. Ganda. Tsaka kinaganda, malamig kahit na tirik yung araw. Hindi ganun kainit. Ganda Ayan, so nandito tayo ngayon sa may Kabog-Kabog view deck kung sa matatanaw natin dito ang Mount Samat dito sa ating likuran at matatanaw natin dito sa may taas ang Mount Samat National Shrine, yung may malaking krus na nakatayo doon sa may tuktok ng bundok. So napakaganda ng tanawin dito, napakaliwalas at napaka-presko, payapang payapa. Tapos na tayo dito sa may Kabog-Kabog view deck. Try naman nating daanan yung shortcut road na ganito yung kalsada na dadaanan natin palabas ng Batanes. Sana is makalusot tayo para di na tayo umikot ng highway. So yung shortcut na sinasabi kong daan, pagkalabas nyo dito sa may Kabog-Kabog view deck is kakaliwa kayo dito. Ayun, so mula dito sa kinaroroonan natin dito sa may Kabog-Kabog view deck is nasa 4.7 kilometers na lang ang ating lalakbayin bago nating marating ang Batanes o yung Little Batanes of Bataan. Pinaikling ruta ito, yun nga lang medyo challenging yung ruta dito since na off-road at saka yung sabi nila ate is meron daw tayong creek na tatawirin at medyo mabato daw. So sana kakayanin ni Osang yung pagtawid dun sa may creek. So meron pang isang view deck dun sa may kaliwa kanan kamukha nung sa may kabila na pinuntahan natin na Kabog-Kabog view deck din. So di na tayo hinto doon since na naipakita ko naman sa inyo yung view doon sa may Kabog-Kabog view deck. So nasa 10 minutes pa yung kailangan nating motorin bago natin marating. Oh, ang daming view deck pala dito, meron pa doon, no? Ang dami pala.
Ang taas din ng isang view deck doon, no? Tatlo na yung view deck na nakita natin dito sa may kabog-kabog. Napakarami pala. Ito rin, no? Kamukha nung kanina pinuntahan natin. Huwag din na tayo magpapalipad ng drone. Pasukan lang natin. Yan, ito pa yung isang pangatlong kabog-kabog view deck dito sa Bataan, sa may Balanga, Bataan. Grabe, ang ganda ng tanawin, no? Mas tanaw dito yung bundok or yung Mount Samat. Tapos mas maraming mga sanga-sangang mga daanan dito sa may ilalim. So ito yung isang view deck na mas mataas pala to. Ayan, no? Dahil pala dito tayo makalipad ng drone kanina. Pero okay lang din. Ayun yung pinuntahan natin view deck kanina. So mas mataas pala to. Mas maganda yung view dito. Kasi mas elevated siya. Yung kasi pinuntahan natin medyo mababa. Pero okay lang. All goods naman. Kasi napadiparan din naman natin ng drone. So okay na yun. So tara, proceed na tayo sa ating pupuntahan. Which is itong shortcut road dito sa may Bataanes ng Bataan. Ang daming mga possible na campsites na pwedeng umusbong dito kasi napakaganda ng lugar. Tapos tahimik, walang mga residential masyado. Tapos mayroon church pa yata dun, no? Ganda dito. Ayun, parang campsite, may mga TP houses. So ayun, no? Parang pwede ka mag-pitch ng mga tent. Doon tayo aakyat mamaya. Ayun yung trail na sinasabi ko, papunta doon sa may shortcut, papunta sa may Bataanes. Ito, may campsite dito sa taas. Ang ganda dito. Wow! Wow, ang daming pwedeng pasyalan pala sa lugar na to. Napakaganda at napakalawak. May mga kabayo din, no? Ranchong-rancho yung datingan. May view deck din dun sa kabila. May pang-apat na. Kulay pula naman. Ito. Meron mga TP houses, oh. Parang kasalukuyan pa rin silang ginagawa. Tapos may cross dito. Ganda ng bundok na Maribeles. Ayun, no? Ganda. Ganda. Solid dito. But meron pa lang ganito dito sa sa Bataan. Ang galing. Ganda ng bundok, oh. Wow. Paliparan natin ang drone mamaya yan. Akyat muna tayo dito sa may Burol. Tapos meron nag-iisang bahay dun sa taas ng bundok. Ito na yung ating akyatin na trail papuntang Bataanes. O Bataan. Bataan. Grabe, ang ganda dito. Solid. Ayan, papasok tayo dito sa may trail. Ito na yung sinasabi kong off-road patagos ng Bataanes or Little Bataan of Bataan. Ay, Little Bataanes of Bataan. Ayan, so magte-trail muna tayo. Kapit na kapit kahit naka-dual sport tayo. Grabe, ang ganda. Uy, may baka. Padaan. Uy, magigidaan. Salamat. Wow, ang ganda dito. Para tayo nasa New Zealand or parang nasa Batanes na tayo, pero hindi pa ito yung Little Batanes of Bataan. Wala pa ito. Grabe, ang ganda. Wow. Grabe. Ba't meron ganito dito? Napakaganda. Ay, ang ganda dito. Solid. Akit pa tayo dun. Ganda dito. Yung nga lang, nag-iba na itsura ng trail. Dito makinis dun, no? Ewan ko. Sana kaya?
Hindi siya na mahirap kasi mabigat yung karga natin eh. Akit tayo dito. Malubak nga lang, pero kaya ni Osang. Basic lang yan. Tarik nun. Wow, ang ganda. Ganda ng bundok. Parang nga tayo nasa Batanes. Tarik. Nung chinek ko sa drone shot itong ruta, doon pala yung daan natin dapat. Mali itong inakyat natin. Doon sa may ilalim pala, kakaliwa. Ay kakanan pala doon. Kung doon kayo galing. Ayan, dito pala. Ayan, ito yung mas maayos na daan. Grabe, lakas ng hangin kanina. Napakatindi. Ganda ng view dito oh. Eto. Mali yung inakyat natin doon kanina. Dead end siya eh. Nakabakod. Buti na lang hindi maputik dito ngayon. Grabe tarik niya ito. Mukhang ngayon na yung creek na sinasabi nila. Kita ko na. Ang tarik. Kaya. Sana makatawid lang tayo dito sa creek para di na tayo bumalik doon sa may nilusong nating matarik na yun. Hoy, ito nga yung creek. Kaya pala. Diyos ko, kala ko mahirap. Kayang-kaya ni Osang. Kahit scooter kaya. Hanapan nyo lang ang daan. Okay. Buti nagpalipad ako ng drone. Kung hindi ko nakita tong rutang to. Pero grabe, nakakatakot magpalipad ng drone kanina. Ang lakas ng hangin sa taas. Dito banabanayad na lang yung mga inakit natin kanina. Ang tarik na no. Matarik pala siya. Ayun no. Ayun binabaan natin. Ang tarik pala. Doon tayo nanggaling kanina dito sa may kanan. Ito ahon. Kaya si Osang pa.
Dami ng pinagdaanan na mas matindi pa dito to. Siyempre sa biyahe natin, di pwedeng walang adventure. Uy, ito na. Ito na yung bypass road. Sa wakas. Good morning po. Magidaan lang po. Okay. So, doon yung original na ruta sa may kanan. So, paglabas natin doon sa may trail, kakaliwa tayo. Ito na yung daan papuntang Batanes. Ayun na yung view deck. Pero mas matindi yung pwesto natin kanina. Ang kinagandaan dito sa may Little Batanes ng Bataan is kung pupunta kayo dito, kahit anong sasakyan ng gagamitin ninyo is pwedeng pwede kasi sementado naman yung daan. Huwag lang kayong dadaan doon sa may dinaanan ko kasi off-road yun galing sa may kabog-kabog view deck. Alam nyo naman ako, may hilig ako sa mga side trip, mga adventure. Kaya hindi ko pinapalagpas yung mga ganyang klaseng mga ruta na madaanan natin. Sir, ito na ba yung Batanes? Dito na po yun. Ganda po. Worth it naman siya na bigyan ng pangalan na Batanes or Little Batanes of Bataan kasi napakaganda nga naman ng view. Ito, 360 view makikita nyo dito. Napakaganda. Ayun, so kakatapos lang natin dito sa may Batanes of Bataan. So grabe, napakaganda ng view dito. Gusto ko pa sana magtagal, kaso mag-i-stay dito sa may Bataan para ma-explore pa natin 'tong lugar. Tsaka para mas makarami tayo ng destination na pwede natin puntahan ngayong araw, since na once na natapos na natin yung mga papasyalan natin is uuwi na tayo ng Pampanga. Ganda oh. Grabing ruta, ang ganda. Hindi ko inakala na meron palang ganito sa Bataan. Napakagandang ruta. Parang dumadaan, magandang kalsada, magandang tanawin, malamig na klima. Saan ka pa, di ba? Napakaganda. Iba rin yung Bataan no? Napakaganda ng lugar na to. Yung tipong napapalibutan siya ng mga kabundukan at the same time napapalibutan din siya ng mga karagatan. Kaya napakaraming mga beach resorts dito sa paligid ng Bataan. At the same time, maraming mga campsite na nagsikalat dito sa may mga karagatan at saka mga kabundukan nitong Bataan. Ganda dito. Para tayo nasa bukid nun.
worth it ang biyahe dito. Sobrang perfect ng ruta. Grabe, ang ganda oh. Wow. Tapos dagat na sa harapan natin. Ganda. Napakaganda po, Bataan. Hindi pa tayo nangangalahati sa biyahe natin, pero solve na yung biyahe natin. Grabe. Napakaganda. Ibang klase ang Bataan. Kung mahilig kayo sa mga mahabang biyahe at nagawi kayo dito sa may Bataan, huwag niyong palampasin na madaanan itong Batanes Road or Little Batanes ng Bataan Road palabas ng Bagak. Napakaganda. Hindi kayo magsisisi. Sobrang sulit ng rutang ito. Tsaka pwede naman siyang i-search sa Google Map. Ayan, so ilang sandali pa nakarating na rin tayo dito sa may Bagak Maribeles Road. Ayan, so kakaliwa tayo dito papuntang Maribeles, Bataan. Grabe kalsada dito, nakakaumay. Ang haba. Hindi matapos-tapos. Ang kinagandahan ng kalsada dito is napakaluwang. Tapos solong-solo natin yung kalsada, wala masyadong dumadaan. Napakaganda oh. Grabe. Pagkatapos ng ilang minutong pagmomotor sa Bagak Maribeles Road ay narating na din natin sa wakas ang bayan ng Maribeles. At dito, kumain na din ako ng aking tanghalian. Ayun, so kakatapos lang natin mag-lunch dito sa Maribeles, Bataan. Nakapag-recharge na rin tayo kahit pa paano. Yung next destination natin is pupunta tayo sa may Five Fingers Cove. Dito rin yun sa may Maribeles. So nasa 5 kilometers lang yung dayo mula dito kung saan tayo kumain ng ating lunch. Ayan, so in 70 meters pagdating dito sa may bayan, kakanan tayo dito sa may kanto ng Honda Motorcycles. So dito yung papasok sa may Five Fingers Cove dito sa may Maribeles. Dito tayo ngayon sa may Barangay Ipag, Maribeles, Bataan. Medyo masikip nga lang tundaan dito papasok sa may Five Finger Cove na pupuntahan natin. Pero di naman siya traffic, masikip lang talaga. Tapos medyo packet din yung daan. Mukhang akit tayo sa bundok. Grabe pala kalsada dito, looban pero ahon. Dire-diretsong akit oh. Sana meron tayong mapasukan dito. Hindi ko sure kasi kung makakapasok tayo dito sa may Five Fingers Cove ng Maribeles. Pero sana pwede, para di sayang yung punta natin. Do malapit lang naman siya. Grabe, akyatin talaga yung ruta. Ang galing. Tuloy-tuloy oh. Grabe, ang ganda. Wow. Solid. Ganda ng view doon, kaso ayaw ko makistorbo doon sa magjowa. Try muna natin silipin yung dulo kung anong meron. Okay, nakabakod siya. So hanggang doon lang pala tayo. So bawal palang pumasok. So dito na lang tayo. Okay din naman, maganda. Solid. Ganda. Five Fingers na Maribeles, Bataan. Isa ito sa hindi nasisirang destinasyon sa probinsya ng Bataan. Tampok dito ang mga serye ng mga coves na nagbibigay ng makapigil hiningang mga tanawin
at kakaibang travel experience. Matatagpuan din dito ang mga ilang mga natural na strukturang kalikasan. Merong mga bangin, kuweba, naglalaki ang mga bato at marami pang iba. Binansagan din itong 5 fingers dahil sa aerial view dito ay makikita nakahalin tulad ng nakabuang 5 daliri sa kamay. Ayun, so kakatapos lang natin dito sa may 5 Fingers Cove ng Maribeles, Bataan. So yung next destination natin, pupuntahan naman natin yung Maribeles View Deck dito sa may Sisiman. So yun ang last spot na pupuntahan natin. Then uwi na tayo ng Pampanga. So napakasulit na naman ito napuntahan nating ruta, mga destinations dito sa Bataan. Napakasulit ng experience. Yung travel time natin papunta sa may Sisiman, doon sa may Maribeles View Deck is 19 minutes. Then yung distance is 7.1 kilometers. Ganda dito, oh. Ang ganda. Ayan, so welcome to Barangay Sisiman, Maribeles, Bataan. Ayan, so kakaliwa tayo dito. Ano meron dito? Maribeles Gate Harbor Corporation. Union Field Cement. Planta pala ng semento yun dito. Akyatin din pala itong pupuntahan natin. Ito, nandito na tayo. Within 1 minute, nandito na tayo sa may Maribeles Viewpoint. Ito na ba yun? Okay, ito na. Ito na yung view deck. Dito sa may Sisiman, Maribeles, Bataan. Sa wakas, narating din natin. Ito na ang Maribeles, Sisiman, Maribeles Viewpoint. Wow, napakaganda. Ayan, so nasa katirik-tirikan ng araw, nandito tayo sa may taas ng viewpoint na Maribeles, Bataan. So time check natin is 1:26 na ng hapon at nandito tayo ngayon nakatayo sa view deck at pinagmamasdan. Napakagandang tanawin dito sa ating likuran. So nakatapos na tayo sa National Highway nitong Bataan and pauwi na tayo ng Pampanga. Since nawala na tayong pupuntahan dito sa ibang parte ng Bataan, napakita ko na sa inyo ang Mount Samat. Check nyo na lang dyan sa YouTube channel natin yung video na pinasyalan natin ng Mount Samat. Since pauwi na tayo ng bahay, dito ko na din tatapusin tong video na to. At kung nagustuhan nyo itong video na to, kindly like and comment, subscribe naman dyan mga kabalin, para tuloy-tuloy ang pag-grow ng ating YouTube channel at para mas marami pa tayo mapuntahan na magagandang lugar, magagandang mga lalawigan, magagandang mga tourist spot dito sa ating bansa.
dito sa Pilipinas. So hanggang sa muli, ride safe mga kabalen!